Kagagaling ko lang sa work. Bumiyahe pa ako mula Donsol hanggang Kasiguran kasi sa Donsol ang aking workplace. Sa tuwing umuwi ako ng Kasiguran galing sa work, paborito kong puntahan ang pier site ng Kasiguran para bumili ng mga street food. Ang sarap ng mga tinda dito, pinapanood ko pa lang itong nakadisplay, lalo tuloy akong nagugutom. Iniinit muna nila sa kawali yung pinili kong kikiam at fishball. Ayan, tapos na, hito kinakain ko yung fishball at kikiam. Ang sarap. Ikaw, gusto mo ba nito? Bili ka na rin. Habang kumakain ako nito, may lumapit sa aking badyaw. Hindi ko na siya nakuna ng video. Namamalimos siya. Binigyan ko tuloy siya ng 50 pesos kasi wala akong barya nun. Pero okay lang, basta meron ako, mapagbigay ako. Pero pag wala, wala talaga. Pagsapit ng dilim, pumunta muna ako sa munisipyo ng Kasiguran para mamasyal dito. Ginawan ko na nga pala ito ng vlog kaya hindi ko na masyado ipapakita dito. Kasi nandun na siya sa mga nakaraang kong vlog. Nabalitaan kong may bagong tourist attraction naman dito, yung Pink Roses. Yun talaga ang inaantay ko makita bago ako umuwi. Pagkagaling ko mamasyal sa munisipyo ng Kasiguran, pumunta ulit ako ng Kasiguran Pier para makita ko yung Pink Roses. Mauna ko munang daanan itong 16,000 Blue Roses. Ginawan ko na rin pala ito ng vlog at nandun na rin siya sa mga nauna kong vlog kaya hindi ko na rin siya masyado ipapakita dito. Yung Pink Roses talaga ang gusto ko makita kasi wala pa akong vlog nun. Papunta na ako ngayon sa sinasabi nilang Pink Roses. Malayo pa lang, natatanaw ko ng pagkadismaya kasi hindi sila nagpailaw ngayon. Kaya bigo ako ngayon makita ang Pink Roses. Andun siya sa tabi ng Mama Mary. Yung malaking revolto na yan yung Mama Mary. At sa baba niya, sa tabi niya, dyan nakalagay ang Pink Roses. Kaso hindi sila nagpailaw ngayon, kaya puti ang makikita mo ngayon. Nalungkot tuloy ako ngayon kasi bigo ako makita yung kulay pink na roses. Kahit na ganun, lumapit pa rin ako. Parating na yung mga roses sa malapitan. Ayan, kulay puti siya kapag hindi pinapailaw. Pero pag ito pinailaw, magiging kulay pink na ito. Parang kagaya kanina, yung blue roses. Pag hindi pinapailaw, kulay puti. Pag pinailaw, kulay blue na siya. Babalikan ko na lang ito sa mga susunod na araw kapag pinailaw na nila itong pink roses na ito. Siya nga pala, ngayong araw ay December 12. Nais ko lang ikwento ang mga pangyayari bago yung concert. Ngayong araw ay December 16 na. Mamayang gabi ang concert nila Andrew A., Regine Velasquez, Ogie Alcacid, Jose Enwali. Nandito ako ngayon sa plaza ng Kasiguran, Sorsogon. Kagagaling ko lang magbayad sa aking hinuhulugang motor. Nandito rin nakapark yung aking motor. Sasakay na ako ng motor pa uwi pero nakita ko tong taong nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ko alam kung ano bang relihiyon niya pero pakinggan ko muna ito saglit bago ako sasakay ng motor pa uwi ng bahay. Kanyang binigay ang kanyang nag-iisang pugpong na anak. Are you safe? Ligtas ka na ba? Hindi na, para naglalakad po kami papunta. Hindi, mabis over lang ako. Kapatid ko nga pala yung kausap ko kanina. Naglalakad kasi ako habang nagre-record ng video. Sabi ko, gumagawa ako ng vlog. Pumunta kami ngayon ng kapatid ko sa Kasiguran kasi ngayon na ang concert nila Andrew A., Regine Velasquez, Ogie Alcacid, Jose Enwali. Pero bago kami pupunta sa concert, pupunta muna namin yung Pink Roses. Nung nakaraan, bigo ako makita siya. Pero ngayon, ayan na, natatanaw ko na yung kulay pink. Wow! Nakikita nyo ba? Ako nakikita ko na yung kulay pink doon sa revolto ng Mama Mary. Wow! Excited na ako makita. Nung nakaraan, binigo mo ako. Pero ngayon, makikita din kita sa wakas. Ayan, papalapit na ako. Wow! Ito ang first time ko makita ang Pink Roses na ito. Minsan kasi hindi nila ito pinapailaw. Pero ngayon, wow! Ang ganda! Natsimpuhan kong umilaw ngayon ang Pink Roses. Gusto ko sana magpa-picture dito. Pinahawak ko sa kapatid ko yung cellphone para magpa-picture. Kaso hindi ako nakikita dito. Ang dilim. Yan ako. Sinsya na, hindi pa high-tech ang gamit kong cellphone. Kaya ayun sabi ko, wag na lang, hindi naman ako nakikita. In-enjoy ko muna ang panonood nitong Pink Roses. Mapapansin nyo, ang daming tao rin dito napunta. Dito sa pier ng Kasiguran, dalawang kulay ng roses ang makikita dito. Yung 16,000 Blue Roses at ito ring Pink Roses. Sabi ng kapatid ko, baka wala na raw kami mapuan doon sa concert kasi ang dami ng tao. Sabi ko naman, saglit lang. Gusto ko pa kasi kunan ng video sa malapitan itong Pink Roses na ito. Wow, ang ganda. Marami ding mga tao ang napunta dito para manood ng Pink Roses. Yung iba nanonood lang, yung iba nagpapapicture. Maya-maya konti, pupunta na kami doon sa concert. Pero manood muna tayo saglit dito. Palis na kami sa Pink Roses. Naglalakad na kami papunta doon sa gaganapan ng concert. Nakapag-TikTok na rin ako dyan dati. Yung nasa video na yan, hindi ko alam kung anong tawag niyan. Pero maganda mag-TikTok dyan kasi ang ganda ng background. Patuloy pa rin kami sa paglalakad papunta doon sa gaganapan ng concert.
Habang naglalakad kami, napalingon ako dito sa nagtitinda ng palamig. Gusto ko sana bumili ng palamig. Kaya lang, wag na lang. Baka kasi maihi ako doon sa concert. Wala pa naman ako doon maihian. Habang papalapit na kami sa gaganapan ng concert, parami na yung taong nakikita namin sa daan. Ayan, nakita ko na naman yung blue roses. Kanina, pink roses. Ngayon, blue na naman yung nakikita ko. Katabi lang ng blue roses nito ang gaganapan ng concert, kaya nandito na kami. Ang dami ng tao dito, pero hindi pa naman nag-uumpisa ang concert. Ayan ang stage, natatanaw na namin. Palapit na kami habang naglalakad. Papunta doon sa gate ng VIP. Nandito na kami sa loob. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi siksikan na kami nung pagpasok namin doon sa gate. Ang dami na kasing tao kahit hindi pa nag-uumpisa ang concert. Nakahanap na kami ng maupuan habang naghihintay na mag-umpisa yung concert. Yung katabi ko na hindi mapakali, yan ang aking kapatid. Kagagaling lang umulan, basa yung upuan. Wala naman kasi akong dalang basahan para pahiran yung upuan. Yan yung kapatid kong nakakuha ng VIP ticket kaya kami nakapunta rito sa VIP. Maraming salamat sa kapatid kong nakakuha ng VIP ticket kaya ngayon ma-enjoy ko na ang panonood kasi nakaupo kami malapit sa stage. Ang dami ng tao dito, hindi pa nag-uumpisa ang concert. Puno na rin yung VIP area. Pero hito, naghihintay pa rin kami hanggang sa mag-umpisa na yung concert. Ayan, nag-umpisa na rin ang concert. Unang lumabas si Andrew A. Yung nakakulay black niya na nasa stage, yan si Andrew A. Andrew A, may idol! Woo! Ngayon again, sino again nagtitiktok? Ha? Last year, 2022, naglabas ng report ang TikTok USA. At sinabi nila na nalaman nila kung sino ang top 10 songs sa Pilipinas last year. Kilala niyo yung BTS? Yung Korean band? Sila ay number 6 lamang. Yung number 1 song sa Amerika, which is Ginseng Strip, ay number 5 lamang. Kaya takang-taka ang TikTok USA sa report nila mismo. Takang-taka sila, sino kaya itong number 1 na ito na taga-Pilipinas na hindi namin kilala? Alam niyo ba mga kaibigan at mga kababayan kong Bicolano, sa kati-TikTok nyo, naging number 1 ang awitin kong ito! Sino pinamaingay? Sino pinamaingay? Sino pinamaingay? Somebody say ho! Say ho! Say ho! Everybody sing with me! Here we go! Come on! Guess what? You know last night? Mayroon siyang isa lang! Lahat sila! Kaya't ang sabi niya, hey Andrew, I'd like you to meet my friend and believe me, lahat sila ay may Mercedes Benz. This is Anna, this is Karen, this is Tanya, this is Gia. Lahat sila nakatila. Come on! At pagkatapos no si Anna, bigla lumapit sa akin. Tinanong niya ako, hey Andrew. Oh, madalas lumalabas. Kaya't ako ay nandirito na sa kasiguran upang sa inyo'y magpasalamat. Dahil kung hindi sa inyong lahat at kay Governor Amor, wala pong Andrew E. Oh, darling. Oh, madalas lumalabas. Tayo na na taas. Oh, darling. Oh, say, come on, mommy. Break it down. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you. God bless ka siguro. Ngayon naman, ang next na magpe-perform ay si Regine Velasquez. Sabi, wala rin naman kayong choice. Rayuma is real. Mikos na yan! Asan yun? Richard, ang minuto, dumaan! Okay. I'd like to sing a couple of songs na ito pang ano talaga, mga pang may mga pinagdadaanan. Okay!
ba kayo? Or kahit wala kayong pinagdadaanan dahil narinig niyong nag-break si Katniel, parang may pinagdadaanan na rin kayo. I'd like to give you the music of Nina. Pagkatapos ng ilang kanta ni Regine, lumabas na rin si Ogie Alcacid. Yung nakakulay blue na yan na nasa stage, yan si Ogie Alcacid. Hindi ko lang ma-play dito yung mga kinakanta nila at baka ako'y makapiright. Sa mga oras na ito, mas lalo pang dumami ang mga tao. Yung iba, hindi na pinapapasok dito kasi crowded na daw. What's up, Metro people? Kami po ay nagpapasalamat at kami po ay inyong imbitahan po dito. I love you too. Binabati po natin syempre ang ating mayor. Happy birthday po. At meron tayong magandang balita. Ito, kakabalita pa lamang. Galing sa ABS-CBN at sa GMA News. Ito pong ating napakagandang lugar na Sorsogon. Tinalo pa po ang Boracay, ang Palawan. At ang Kamsur. Ito na po ang #1 destination para sa mga turista. Hindi ba po? At ang ating ekonomiya dito, ang #1 din sa Bicol Region. Kaya palakpakan po natin si Governor Boboy Hawar! Na-meet ko si Gob sa likod eh. Napakasimpleng tao, napaka-humble po. Ayan, mahal na mahal po kayo na ating mahal na governor, di ba? Sino ba dito ang na-friend zone? Na-friend zone ka na? Ang sakit, di ba? Alam niyo, nung panahon namin, wala kaming friend zone noon eh. Pero parang, meron ako isang kanta, parang friend zone ang tema. Ito po yun. Pagkatapos ng ilang kanta ni Ogie Alcacid, bumalik ulit si Regine Velasquez. Nag-change outfit lang siya. Alam nyo, ang ganda pala ni Regine Velasquez sa personal. Ibang kulay niya sa monitor at sa TV kaysa sa personal. Sa personal, ang puti niya. Para siyang diwata sa personal, sa kagandahan. Ang ganda-ganda talaga niya sa personal. Pagkatapos ni na Ogie Alcacid at Regine Velasquez, susunod na si Jose at si Wally. Medyo ang tagal pa nila lumabas kaya nag-intay pa kami ng saglit. Check. At ngayon, hito na si Jose at Wally. Ngayon, pag may naring na maganda, wow, ang ganda niya, pwede parang tumama sa akin. Oh, yung mga Ganon din yung mga music nung araw. Ginagawa yan na para maging kondisyon ng pagsasama ng Dati kasi, Jose, pag nakakarinig ng music, wala pa yung mga expression ngayon ng mga millennial na, ang mga Gen Z na, yung gano'n, Oo, hindi, wala pa nun talaga. wala. Ang lola ko nung pag kinikilig, gumagano na. Ano? Ganun lang ako. Pag nakarinig na yun ng tugtog yung parang cha-cha lang. Ganun lang ako. Ganun lang yun. Kinikilig. Kinikilig lang. Tapos naiihi ng konti. Pero ngayon, iba na kasi. Iba na. Iba na kasi yung mga team song na. Ano po ang team song nyo? Nakakapag-ana ng relationship. Nay. Yung banding na mag-asawa, pag may music kayo, ibang klase. Pag nagagalit yung asawa nyo, talak ng talak, alam nyo naman mga babae, walang katapusan yan. Wala kang lusot. Patugtugin mo yung team song nyo, makikita nyo lalambot siya. Lalambot. Oo, tapos titigas naman kayo. Ganun lang yan. Oh, hindi, totoo yan. Ibig sabihin, tinitigas mo yung pagiging lalaki. Yung pagiging na hindi lalaki. ako magpapatalo sa'yo. Kami po yung partner ko ngayon, ang ginagawa niya, sabi ko, pag nag-away tayo, maghiwalay na lang tayo. Tapang pare. Kaya ang ginagawa ko, lahat ng gusto niya, sinusunod ko. Para hindi kami mag-away. Kawawa naman ako. Pangit na ka mo, wala pa ng asawa. Pero ngayon po, Nay, anong kanta mo sa asawa mo? Kunin mo, o Diyos. Makunin mo, Diyos! Nay, ano? Ha? Bohemian Rhapsody, ati? Nay, sa edad mong yan, jumbo hotdog. Bakit? Ano ba nangyari kay tatay? Hotdog. Chorizo na. Bato. Oo, sumasayaw pa. Kami niya, Nay. Paano yan? Kaya ngayon, minsan wala na, hindi na talaga, yung mga magulang, hindi na ginagalang ng mga anak eh.
Paano mo igagana gumagano na? Jumbo hotdog, jumbo. Yan. Nay! Ano na, kasantayin namin kahit di namin alam yung kanta. Kausapin mo yung asawa mo, sabi mo, Papa, patingin naman ng jumbo hot. Kaya ko ba yan? Jumbo hotdog. Prito mo na to. Prito mo na to. Nasusunog! Nasusunog? Mag-aamoy sunog na balahibo. Jumbo hotdog. Tuhugin. Ano nga, hindi ano. Kasi nung araw ang mga lola, yung mga panahon. Lalo dito sa yung mga probinsya. unang panahon siguro ng mga 40s, walang music kasi. Halos ang music natin, pag nasa probinsya ka, yung kung ano lang yung tunog o yung kilala, halos ano lang ng hangin eh. Ihip ng hangin, ibon. Ang lolo ko nakatira din sa may bukid din sa may Camarines Sur. Oh, Bukid lang. o nangyari? Walang radyo. Oh, Music lang. Yung tilaok ng manok, Oo. sinasayawan niya. yung lolo't lolo, yung mga ninuno naman namin. Napaus na yung manok, gago. Eh, wala kasi music eh. Pero may tono. Ah! Ano tono? Kaya mo ba to? Hindi na namin tinapos ang panonood kina Jose at Wally kasi gabing-gabi na. Kaya hito, naglalakad na kami papunta doon sa aking motorcycle kung saan nakapark. Itong kapatid ko na kasama ko ngayon, nagyaya na rin siya pa uwi. Nakarating na ako sa pinaparkingan ng aking motorcycle, kami uuwi na. Hanggang dito na muna ang aking video. Ako'y magpapaalam na. Hanggang sa susunod na mga vlog, paalam!